So ako, power tripping na naman. Merong nagpadala sa akin ng chat at ito yung kaniyang sinabi. Tungkol ito sa isang hazing practice during reception ceremony sa isang criminology school somewhere dyan sa Region 10, Northern Mindanao. Gusto kong malaman, ano exactly yung school na yon? Mayroong nagsabi na ito yon, pero ito ay isang allegation, ngunit makikilala nyo naman sino mga perpetrators dito. Panoorin natin ano exactly yung nagawa dahil ito naman ay publicly kanilang published content dahil ipinagayabang nila na maganda ito bilang leadership development. Ito ang kanilang mismong hazing practice during reception ceremony. Panoorin nyo. Merong isang liquid na ipinapasa-pasa, imumugmumug mo, then ipasa mo sa kasama. Ang tanong, tama ba ito? So marami pa tayong hindi nakikita dito, ha? Yung ano bang tinimpla dyan? May sili ba dyan? Suka, patis? Silang magpapaliwanag ano yung purpose niyan. Ayan, nakita ninyo? Sa kagaya-gaya ng nitong mga criminology schools around the Philippines, ay dumarami nga naman talaga ang mga abuses dahil hindi sila nasasampulan ng kaso. Ayon sa Republic Act 11053, Anti-Hazing Law of 2018, klarong-klaro sino ang dapat mananagot dito. Ito yung mga provisions doon. Pwede dito ang isang military institutions, fraternities, organizations, at kasama dyan ng schools na gumagaya sa military training program. At andito ang mga examples ng ipinagbabawal na matagurian na hazing acts. Ito yon. 1, two, three, at klaro doon yung mga degrading punishments, inhumane punishments. Hindi lamang yung pamamalo, hindi lamang yung pananakit, kundi yung mga degrading punishments. Yung mawalan ng self-esteem, yung mga estudyante, yung mga bagong recruits, o yung mga bagong ipinasok mo sa isang training program. Plebo man yan, juniors, ano yung tawag nyo dyan. Huwag mo siyang isubject sa pananakit, pamamahiya, pangungutya, or degrading punishments. At yung tipong sexual harassment. Yung tipong pinapahubad, pinapahawak sa ari, yung mga lalaki, pinapahubad habang binibigyan ng punishment. Maraming nagre-reklamo sa akin tungkol dyan. So, ginagamit nila yung konsepto ng military secrecy, what you see, what you hear, leave it here. Binaluktot nila ito para walang magsumbong ng mga estudyante. So, balit ang tunay talaga dyan ay tungkol lamang yon sa national security. Hindi mo pwedeng ikwento-kwento yung mga matters about national security. Pero kung pag-uusapan natin ay mga abuses, human rights violations, perpetrated by trainers, maging ng mga senior cadets, dapat silang kasuhan. At para sa akin, isama yung school authorities that allowed these malpractices, these hazing traditions. Krimen yan eh. Nakalagay naman yan sa batas. So, ang ibig ko sabihin, mga magulang, mga estudyante, kung pinapagawa sa inyo yan, pinapa-undergo kayo ng kabulastugan na yan na hazing acts, kayo ay mga biktima. At ako'y nananawagan. Kasuhan po natin, merong Public Attorney's Office. Kasuhan natin itong mga pakana ng ganitong pang-aabuso. Dahil sigurado ako na hindi ito naayon sa objectives ng school. Kung pinapaandigo sila ng training dyan,
para supposedly ay maka-acquire ng leadership skills ang mga estudyante. Anong skills ang makuha mo dyan ngayon? Kung undergo mo ng ganitong klase ng mga degrading punishments. Ulitin ko, meron dyan na hindi nakikita ng mga initiation rites. At marapatin ko nang ipakita sa inyo ang mga example ng mga chat sa akin. Ang iba ay public comments doon sa mga past videos na kung saan ay nagsabi sila ano ang karanasan nila sa mga ganitong training program. Meron dyan, ROTC, mga abusado sa ROTC, abusado sa criminology, maritime schools, and of course, sa military training in the past. Ito yung mga example ng mga sinasabi nila. Hindi ko yan imbento. Sila mismo ang nagbigay ng feedback para magbigay aral para sa lahat. Ang tanong, effort lang ba namin sa Officer Candidate School na babaguhin yan? Ang babaguhin namin dito lang ba? Lahat? Dahil kung ang umiiral sa mga eskwelahan, hindi lamang sa military institutions, maging sa mga uniform services, ay abusive training practices, power tripping, ang culture na ipupudos natin para sa buong bansang Pilipinas. Mga tao na nabigyan ng kapangyarihan, sila ay maging part ng uniform service, part ng security forces, AFP, PNP. Napakadelikado kung sila ay lumaki sa pang-aabuso. At kung simulan ito nung sila ay mga civilian pa doon sa mga civilian schools, ma-reinforce pa papunta sa loob, napakadelikado po dahil ang security forces are allowed to use force, to employ violence, and therefore we must be very careful in producing leaders. They must be leaders of character and leaders of excellence. They must be leaders who adhere to the rule of law. Patas-patas ang lahat ng mga tao sa paningin tungkol sa batas. Rumirespeto sa karapatang pantao. Sa aming mga sundalo, rumirespeto sa international humanitarian law. Yan po yung tinatawag na rule of law. So kung sa training ay tipong walang rule of law na itinuturo, pwede kang mga abuso sa karapatan ng mga tao, ng mga trainees. Anong klase ang training program natin? So yun yung aking comment tungkol doon sa latest viral video ng pang-aabuso. Ngayon nga, na-normalize because of the advent of social media. The hazing practices have been normalized in many training institutions, and it is high time that we must be one. We must be united in solving this problem. We must be united in addressing these issues. May magagawa tayo, hindi lang naman kami. Andyan yung ating mga abogado, andyan ang ating mga husgado. Para sa ano yung batas kung hindi naman natin ma-implement? Implement natin ng batas. In my case, as Commandant of the Philippine Army Officer Candidate School, yung lahat ng perpetrator ng abuses, sinisigurado ko na mapanagot sa batas. Kahit ma-opisyal ka or man-commission officer. Sinisigurado ko yun. At meron na akong sinampulan. Ganon ang kailangan natin. Strong leadership para mapanatili natin ang disiplina, mapanatili natin ang high state of discipline sa uniform service. And that should start doon sa ating ROTC program at yung mga gaya-gaya ng mga militarized training program. Leadership training ang gagawin natin. Makakatulong po tayo. Hindi po pang-aabuso yung ipapauso natin. So yun ang aking komento. Ilagay niyo sa comment section kung ano ang inyong mga insights tungkol dito. Hayaan ba natin na manatili ang mga hazing practices sa mga training institutions, both civilian and military? Yes or no? Bakit? Ilagay sa comment section, walang personalan.
talakayan lamang. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.